Salamat din po, sir. Hello po, good morning. Bali, nag-receive po ako ng deliver ng PVC ceiling panels, tsaka yung fluted panels po dito sa client ko sa Phase 6. Ayan. Sir, thank you ulit. Ingat. So, bali pagdating po sa... Ito po yung new project namin dito sa Phase 5. And lot po ito. Angelic Townhouse and lot. So, unahin ko na po yung pagpapasalamat sa may-ari kasi kami po yung napili nilang gagawa ng kanilang unit. So, bali po ito, konti-konti na po namin kinukompleto ni sir yung mga materialis na gagamitin po sa unit. Bali po pagdating sa PVC ceiling panels, fluted panels, spandrel, meron po akong supplier na kinukunan yan. So, bali, mas mura ng mahigit 100 o 100 pesos. Kasi nga po, yung kulay, ang tawag po dito, dalawang kulay po kasi to. Isang kulay brown. Ang kulay brown po nila is 320. Tapos meron kaming 4 na piraso, 4 or 6 na puti is 340. Mas mahal po kasi ang puti. So, bali kung bibili po tayo neto sa All Home, sabihin ko na, o kaya Wilcon. Sa Wilcon po, nasa 385 something yata ang isang PVC. Sa All Home po, last year pa ata yun, 425. So, napakalaki ng less na halos nasa 100 po. So, maganda rin po yung may nahanap akong supplier na pagdating po sa materyales na paggagamitan namin. So, ito po yung unit ni sir. Ayan po. So, uunahin po muna namin yung taas. Tabi po, while waiting po sa permits. Ayan. So, yung unit ni sir is meron na rin po siyang wirings. Ayan. So, 2-room partition with hallway. Tabi po. Ayan po. So, I think yung tiles po ni sir, yung sahig po ni sir dito is kapak. So, papasinsin na lang po natin to bago lagyan ng tiles. Bali, yung tiles din po, ako na rin po yung pina-order ni sir. Bali, pumili lang po sila ng design. Ayan po. So, sir, ma'am, thank you po ulit. Kasi, ayun nga po, sa amin to pinagkatiwala. So, ma'am, sir, hindi ko na lang po bubuksan kasi medyo mabigat. Ayan po. Receive ko na po. Bali, isi-send ko na lang po sa inyo kung magkano po yung total. Ayan. Thank you. Good morning. Good morning po ulit. Bali, ito naman po yung second deliver natin ng materials. Insulation. 16 Ayan. meters, double, makapal. Oh, siya na nagsabi. Ayan po. Isalansan mo ng maayos. Okay, basta walang problema, ikaw pa. Oo. Ayan. Basta i-remind ko lang lahat para sabihin mo, may kulang si ganito. Oo, sige. So, yung materials po nila is... Bang flat latex. Oh, flat latex. Yung materials po nila, sir, is umabot po ng 45,705. Bali, ito po, itong materials na to, is dito lang po yan sa loob. Pang ceiling and partition, yung mga pinto na gagamitin, para po sa hallway grills, cover ng hagdan, pati rin po sa CR, yung kisame. Tapos yung pang cove ceiling po ata, alam ko na isama na rin namin. Tapos, partial na pintura. So, magdagdag man po kami, konti na lang. Pero malaki-laki pa rin kasi hinihintay pa po namin yung permits para sa extension ni sir. So, yun po talaga. Doon po talaga mararamdaman yung gastos. Pag nagpagawa ka na ng partition, ng extension. So, pasensya na po at naguguluhan na ako. So, meron tayo ditong mga polytop, mga bulkasil,
yung ating mga wires. Ayan. 12-14 12-14. wire. Ayan. Ito po, ito pong pang-welding na to, special po ito. Magagamit na po namin yan sa buong unit ni sir. Kumbaga, in-order na lang din namin pangkabuhan. Basta po yung ibang materyales dito is partial lang. Ito po yung mga skim coat na gagamitin. Partial lang din po ito. Pwedeng kulangan ng isa o dalawa. Ito na po yung catalyst niya sa ano. Yung hamba natin, dalawa lang. 3 po. Ah, 3. Ano po Okay. ito? O, sige. Sige. Ayan. Yung square bar po na gagamitin natin sa hallway, ito po siya. Ito po yung mga metal stud. Ayan. So, alam niyo naman po sa amin, sa Ray House Makeover talagang binablog namin or binibideo namin para ebidensya. Ebidensya, proof. Ayan po. Bali sa amin po is labor lang kami. Then, Dalawang QD pag kulang po ng materyales, kailangan po talaga naming i-request kay client. Ayan po. Ayan po yung mga gagamitin namin pintura. Bulkasil para po sa bubong. Yung unit ni sir is parang po katulad kay teacher. And lot din, pero kay teacher po is 62 square meter. Ito yung bolita. Oo. Catalyst niya, alambre. Oo. Yan na, i-ano ko nito yung Dalawang ano na, catalyst. catalyst, Oo. ano. Ayan. Oo, dalawa. Welding rod, flexible. Oo. Yan lang, sandal ko ganyan. Oo. Oo. Takpan mo yung ano. Yun o. Tapos, meron pang Dalawang ano, boysen na plot. ito, flat, boysen. Oo. Dalawa. Latex. Basta, kasi yung iba pagka Takpan mo yung wire. nagsama ako ng katulad na karaan, nagsama ako ng painanti. Lito-lito. Kulang-kulang. Maraming maliliit. Sabi ko, ikaw nang bahala mag-ano yan. Takpan mo yung wire. Ibaba mo na lang yung wire. Makakasikaso ng mga abubot. Oo. Mali-mali. Mali-mali. Kung ako, wala akong dahil Oo. aaminin ko, ako talagang deliver yan. Oo. Kailangan kompleto. Kailangan talaga kompleto. Pagalitan ka eh. So, share ko lang po sa inyo. Tingnan niyo yung unit ni sir. Ayan po. Meron siyang door knob. Meron siyang nilagay dito na deadbolt. So, at least ganito po yung gagawin niyo sa unit niyo. Lagyan niyo ng deadbolt. At least masundot man po ito. Ito, mahirapan po siya dito. Lalo na pag ito po naiwan yung nakabukas. Nako. Pwede po talagang abutin yan. So, ayan. Advice lang. Ay, ilalagay ko muna mamaya si James. Punta ako doon. Oo. Yeah. Hiramin mo si James. Okay, nag-buo kayo doon. Kaya nga. Kapit bahay ba yun eh? Kaya mo na yan. Wala, mukhang mahirap yan. Ang Mamaya hirap pag pala. mabasagan ako, chat-chat mo sa akin yan. Hirap pa. Yung ano pala, high deflex. Kasi, masaya yan, madam. Kaya nga, hindi. Sige, okay lang. Hindi mo, baka may bilang ka lang ng papel. Hindi talaga tatanggapin. Hello. Yan sa lahat ng mga hardware na materyales yan ang maselan. Correct. High deflex. Up down tayo, pagkasikasan yung pinto. O sige. Tawagin mo na lang si James. Hindi. Wow, hindi kasha.
Dalawa pa na yung nahugot ko eh. Dalawa-dalawa para may may support. Lapat na eh. Hindi ka talaga. Okay na po. Wala. Huwag na. Huwag pa. Malinis lang. Kailangan ba ng tanggalin? Kailangan pa rin ng pagkakot. Hindi ako bura ka yun. Martin ka talaga? Matigil lang. So, doon po sa mga nagpapa-renovate or gustong i-retouch po yung unit nila dito sa Lumina Tansa or sa iba pong province, nagpapatimpla lang po kami sa All Home. Kung may All Home po dyan sa inyo, baka po merong Nippon Paint Center. So, ito po is nagpapamix lang po kami or nagpapatimpla lang po kami ng pinakakulay po ni Lumina, yung pinaka-exterior po. So, bali, ang code niya po is ito, NPN 1853T, Curling Bark po ang pangalan. Curling Bark. So, nasa 4.60 liters po siya. Ang normal liters po kasi is, ang normal po kasi na 1 gallon is 4 liters. So, halos magpa 5 liters na po to. Medyo mas malaki. So, doon po sa mga nahihirapan, naghahanap ng pintura ni Lumina para sa exterior, sa bahay ni Lumina. Ayan, ulit na po tayo. Ito po, punta lang po kayo sa Nippon Paint Center,
Curling Bart po ang pangalan. Ayan. Pwede kayong magpa-mix ng 1 liter, 2 liters. Depende po sa kailangan nyo. Ayan po. So, pagdating naman po sa pinaka main door po ni Lumina, yung concrete wall po doon sa main door, kasya na po yung 1 liter. 1 liter po ito. Ayan. So, bali, ang pangalan naman po niya, ang pinaka-code is NPN1883A. Saddle brown po. Saddle brown pambato. Parehas po yan pambato. Ayan po. So, ulitin ko lang po. Punta lang po kayo sa Nippon Paint Center. Ayan na po yung pinaka-pangalan ng pintura. Ayan po. Saddle brown. Ayan. Thank you po. Sana po may makuha kayong information sa aming page. Ayan po. Thank you po. Hello po, magandang hapon. Ayan, update po tayo dito sa isa pang project namin sa Phase 5. So, bali nung nakaraan na araw po, tinanggal na po namin yung mga ibang lupa. Yung iba nga po, bato pa o. Ayan. Ayan. So, bali, check lang din po namin ni Ray yung mga materyales. So, bali, eto po, isasama na po natin to sa pahakot once na okay na po yung aming permits para dito sa unit ni Sir. Ayan po. So, yung iba po palang tambak dito is mga bato-bato. Bato-bato siya. Ayan. So, ito po, hindi pa talaga namin siya maumpisahan gawa ng wala pa yung permits. Then, yung update po natin dito sa materials, andito na po yung gagamitin namin para sa tiles. Wala pa tayo ng isang pinto, tapos wala pa rin talaga yung tubular. Tabi po. Yung CR, natanggalan na po namin. Nasinsil na, natanggal na po yung mga accessories. Ayan po siya. Tabi po. Same lang din po dito sa may taas. Natanggal na rin po namin yung mga kapak. Ayan po. Malinis na siya. Tapos inakit na po yung ibang mga metal parings dito. Ayan po. Metal stud, metal parings. So, ito po sa mga susunod na araw, baka pwede na po kami mag-tiles dito. May tinatapos lang po yung aming tile setter. Ayan po. Wala ka na pala yung nasa ilalim. Ha? Yung walang sapin. Dapat yung maglapag ng dapat yung ilalim ko. So, bali, inayos lang po namin ni Ray yung PVC. Ayan. Yung paglalagyan po kasi dapat ng PVC, walang mga bato-bato. Tsaka ito po talaga dapat ingatan. Kaya po pag gumawa na po yung tao ko dito, kailangan po, hindi nila tatapakan, hindi nila papatungan ng kung ano-ano yung PVC natin. So, bali, inayos lang po namin dire yung mga PVC nila. Ayan. So, bali po, sa mga susunod na araw, baka magpa-start na po kami mag-tiles sa taas. Ayan po. Alam mo, takot na yun. Wala, sila na siguro yun. Hello po, good morning, good morning. Ayan, update po tayo dito sa project namin sa Phase 5. Pasensya na po, baka nalilito na kayo sa sobrang dami kong ina-upload. Iba-iba po tong phase, iba-iba rin po tong unit. Tingnan nyo na lang po yung pinaka-title po, pinaka-pangalan ng unit. So, iba-iba po yan. So, bali po dito sa unit ni Sir sa Phase 5, Angelic Townhouse and lot po siya na 60 square meter. Nakapag-start na po kami mag-tiles dito po sa taas. Ayan po. So, natapos na po siya ni Kuya Joan kagahapon, kasama po si Bayaw. Ayan. So, bali ang ginamit po dito is 60 by 60 na porcelain tiles. Glossy po siya. Kaso kinulang po kami ng dalawang pirasong tiles. Gawa ng mag-iiba na po kasi ang latag. So, bali nag-order na lang po ako via Lalamove. Tapos meron pa po kami mga lalagyan dito sa sidings. Ayan po. So, mag-iiba na po kasi ang latag kung ganito. Ayan. So, kailangan po namin mag-add ng 2. Actually, kasya naman talaga siya. Kaso, mahirap po pala pag ganitong may design or yung guhit-guhit kasi kailangan mo siyang sundan.
So, sa susunod ng mga clients ko, baka isasuggest ko na lang yung mga random na design. Mahirap po kasing ternuhan yung ganito. Ayan. So, kung halimbawa plain lang na white, plain lang na brown, plain lang na halimbawa black, madali na lang po siyang lagyan ng pinaka-sidings. Ayan po. So, bali, ayan, first time po namin itong na-encounter. Actually, sakto naman yung tiles. Kaso, yun nga po. Pagdating po dito, kung ipipilit po natin yung latag po doon ng tiles is pabalagbag. Hindi na po siya magandang tingnan. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo. Pag may guhit po siya, pag may guhit po yung tiles, hindi po kami nag-i-install ng tiles na papunta doon. Patapat sa may hagdan or patapat po sa may pinto. Lagi pong kontra. Pabalagbag po na ganyan. Ayan po siya. So, meron po siyang space na 2 mm something. Ayan po. Medyo close pero may space po yan. Ayan po. So, doon po sa mga disclaimer lang po ulit. Doon po sa mga nakakapanood sa aming page, nag-share lang po kami ng ideas, lalo na po doon sa may mga units dito sa Luminatansa. Pero, hindi ko po kino-compare o hindi po kami naninira sa ibang manggagawa. Actually, parehas namin manggagawa niyan. Bakit namin sisiraan, di ba? So, ayun po. Ang lagi ko po sinasabi, may kanya-kanya tayong paraan sa pagtatrabaho. Kaya, respect po natin yon. So, eto nga po, pag ganyan pong may design, mahirap po talaga yan i-install. Parang aayusin mo pa yung pag-install ng tiles. Pero ito naman kasing pinaka-design niya is parang isang pattern lang. Unlike po dun sa wood style, medyo nakakalito po talaga. Ayan po. So ito po, while waiting po kami sa permits, pwede na po namin unti-untiin. Unti-untiin yung unit nila sir. Pero ito po, gagalaw lang po yung day 1 talaga namin dito. Pag lumabas na po yung kanilang permits. Kasi parang nasa 3 months to eh. 2 to 3 months po kasi ito. Gawa ng may mga additional works din po si sir na ipapagawa sa amin. Ayan. So, bali ito po is merong hallway. Then, 2-room partition po. Then, naka-PVC ceilings din po itong unit ni sir. Ayan po. So, ito talaga pag bar type, walang tiles, walang pintura, maliit tingnan. Sobrang liit tingnan. Pero pag nalagyan mo na ng tiles, nalagyan mo na siya ng pintura, PVC, ceilings, ayan, bigla siyang laki. Ayan po. So, ito po, dun po sa mga clients ko, no to rush tayo kasi po, hindi lang po isa, dalawa, tatlo ang hawak namin projects. So, ikot-ikot lang po talaga. Kung kukuha po kayo ng normal na gagawa dito, aabutin po to ng 3 to 5 days. Pero ito 1 day lang po nagawa ng aking tile setter. So, doon pa lang, parang yung 4 days, iba na naman yung aming gagawin, 'di ba? So, nothing to worry na yung bahay ko minsan walang tao. Yung unit ko minsan isa lang gumagawa. Wala pong question na gano'n kasi alam na po namin yung gagawin dyan sa pinaka-units nyo. Ayan po. So, yung tiles po natin sa hagdan, i-continue po namin yan once na nakapag-ceiling and partition na po kami. Kasi ito, akit baba tayo ng materyales. Possible, magasgasan yung tiles. Possible magasgasan yung tiles sa hagdan or masira. Ito nga po pala, sabi nila, dapat unahin po muna daw yung ceilings bago daw po yung tiles. Tama naman po talaga yon kasi nga magagasgasan talaga yung tiles or baka ma-damage, mabagsakan ng mga tools. Pero sa amin po kasi, iniingatan po talaga namin. Nag-iingat po talaga kami once na nakapag-install na po kami ng tiles before po yung ating disame. Ayan. So, sabi ko nga po sa inyo, kanya-kanya po tayo ng diskarte sa paggawa. So, sa amin, kung available na po yung tile setter, magpapatiles na po kami dito. Then,
pwede na rin po kami mag-ceiling and partition. So, ganun po yung setup namin eh. Kaya, respect na lang po. Ayan po. So, bali, wait lang po muna namin mag-ceiling and partition bago po namin i-start tong pagta-tiles dito sa may hagdan. Actually, pwede na rin naman tong i-tiles yung hagdan, pero lalagyan na lang namin siya ng karton o protection para hindi po siya magasgasan. Pwede naman po yung ganun. So, nasa pag-iingat pa rin naman po ng gumagawa yan. Tapos dito nga po pala sa bathroom, since hindi pa kami pwedeng gumawa dito sa baba, ito lang po yung mga pwede. Yung taas, hagdan, tsaka yung bathroom, tabi-tabi po. So ito nga po, tinatanong ko si client kung ano pong shower set nila, either kung single lang ba yung abang o dalawa yung abang ng kanilang shower. Kailangan po kasi namin yon para maabangan na, kasi po magta-tiles na po kami dito sa kanilang bathroom. Ayan po, tabi po. So ito po, hindi na po ililipat yung kanilang pinto, as is na po ito. Ayan po, so nasinsil na. Natanggal na po yung mga dating tiles ni Lubina. Ayan po. So, yung may nagtanong pala may nag-PM po pala sa akin. Sabi niya, ma'am, bakit po yung labor sa CR is mahal? Compare po dito sa baba at saka sa taas, ang bathroom po is maliit lang naman na area. Actually, maliit nga lang po siya. Pero ang tiles po nito, tiles dito sa baba at saka sa taas, halos same lang po ng dami. Pero pagdating po sa installation, mas mahirap po ang bathroom. Mas mahirap po siyang i-tiles, ayan. Tapos tatanggalin nyo pa yung mga accessories, yung toilet bowl, yung lavatory, magpapanibagong latag po kayo ng mga tubo dyan. Tapos i-check din po natin yung pinaka-drainage, huhukayin po namin yan. Papalitan po namin ng panibagong dugtong, parang ganon. So, mas mahirap po talaga ang bathroom i-tiles, sa totoo lang. Ayan po. So, nabigyan ko lang po kayo ng konting idea. Ayan po. Then, pagdating po sa accessories, kasama na rin po kasi doon yung pag-i-install ng mga accessories. Kaya mahal din po talaga siya. Ayan po. So, karamihan po dito na binili namin na materyales is gagamitin lang po namin dito sa may taas, tsaka sa may bathroom. Ayan, sa hagdan. Brad, ito yung sa likod ng toilet bowl. Ayan yun. Ito yung magiging accent. Sa gitna yan mismo. Sa gitna yan mismo. Hindi yan sa shower. Hindi. Sa inodoro to. Tapos yung black, yun na yung wall. Okay. Oo. Sa gitna to ha, tandaan mo ha. 30, ano mo dyan, hagdan pala yan. Hagdan to. Tapos yung 30 by 30 flooring. Ayan. Kasi yung problema ko ito, madam, hindi ko mahanap yung tubo dito lang talaga yun. Oo, dyan lang yun. So, bali, hinahanap po ni Kuya Joan yung abang para po sa tubig. Yun, para po sa Wala, pundasyon yan. pagtatap. Ha? Pundasyon na. Pundasyon na. Possible yan, baka kinain ng halo. Yung abang po pala ng PVC na blue para po sa water natin is nandyan po yan sa kung saan po nakatapat yung bathroom, doon po nakatapat yung abang ng tubig, para sa tubig po. Ayan, dyan yan, sa side. Ano yun? Ang tigas niyan ah. Uy. Oo, dyan yan eh. So, sa amin po, before kami mag-start sa bathroom, chinecheck po talaga namin muna yung mga abang para sa tubig, tsaka po para sa septic. Ayan po. Kasi kailangan po natin i-check yung mga tubo. Kung nasan po yung CR, bathroom natin, nandyan din po yung linya para sa abang po ng tubig. Diyan po yan, dyan sa may labas. So, kailangan po talaga, before kayo mag-install ng tiles, is
maitap yung water, then ma-check po yung tubo, mga tubo na nakabaon dito para malaman natin kung may leaks. Kasi kung may leaks yan, lalabas talaga ang tubig dyan. Ayan po. So, halos po sa mga ginagawa namin, si Kuya Joan po talaga ang in charge sa tiling works. So, hindi na rin namin siya sinasabak sa ibang trabaho kasi yun na yung pinaka-porte niya. Pero kung halimbawa wala siyang ita-tiles, pwede siya mag-asintada, pwede siyang magpalitada. So, ganun lang po. Yun din po yung advantage na kaya mabilis din po yung aming trabaho is marunong na po kasi talaga yung gagawa. Gamay na rin po niya yung pinaka-area po ng unit. So, hindi na rin po siya nahihirapan sa pag-execute.